Dagsana ang mga kababayan nating nais magbakasyon ngayong Holy Week. Marami rin ang naghahanda na sa kanya-kanyang pupuntahan ngayong Huwebes hanggang Biyernes dahil sa holiday. Pero natutugunan pa rin ba ng mga kapuso nating Katoliko ang totoong kahulugan ng Semana Santa o Holy Week? Ngayong umaga live na makakasama natin sa studio si Linggen, Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Primera morning, Father. Primera morning. Okay, nabanggit kanina sa unang-una, bakasyon sa Holy Week. Ano pong reaction natin dahil ginagawang bakasyon yung sanay reflection ng mga Katoliko? Una, ang Holy Week ay nagiging holy dahil binuhusan ng pagmamahal ni Jesus. At magiging holy yung ating sariling Holy Week kung bubuhusan natin ng pagmamahal. So kung magpa-fasting ka, you must love others. Kung magpe-pray ka, you must love others. Ngayon, kung mag-Holy Week ka, tapos magbabakasyon ka, sino ba nagbe-benefit doon? Parang ikaw pa rin. Kung ikaw nagbe-benefit din sa ginagawa mo, hindi magiging banal yung araw na yon. Okay, kailangan natin palitan yung vacation to reflection. Hindi lang reflection eh. Kasi kahit mag-reflection ka, pero ikaw rin ang nagbe-benefit doon. Okay. Hindi pa rin dapat yon. Kailangan yung reflection mo ay makapag-benefit sa ibang tao. Kasi ang key principle is, it is mercy I desire and not sacrifice. So, when you pray, you make sure you help other people. When you fast, you make sure you help other people. Halimbawa, sa Biyernes Santo, hindi ka kakain ng karne. Tapos hindi ka kakain ng 2 beses, minsan ka lang kakain. Kapag yung hindi mo kinain na karne, tapos hindi mo kinain na breakfast at saka lunch, kakainin mo ng Saturday, hindi ka nag-fasting. Nag-savings ka nun. Nag-savings ka. Kasi nakatipid ka eh. Kailangan ang mag-benefit dun sa karne na hindi mo kakainin, isang tao na hindi makakain ng karne dahil sa kamahalan ng buhay. Because of that, Father, do you think Catholics are still enthusiastic sa paggunita ng Semana Santa? Oo naman. Kasi, kumbaga kapag sinugatan mo ang Pilipino, dugong Katoliko pa rin ang lalabas yan. Pero ang importante ay integration ng ating buhay at saka yung pananampalataya. Kasi kapag yung buhay pananampalataya at saka yung buhay simbahan at saka yung buhay sa mundo ay magkakahiwalay, hindi yun ang gusto ng Diyos sa atin. Sabi nung maliliit kaming bata, Paddy Murphy went to church, never missed a Sunday, but Paddy Murphy went to hell for what he did on Monday. Kailangan yung 24/7 ay binibigay natin sa Diyos, and the way to God is other people. Okay. Ano po yung pinakamabigat na hamon o challenge na hinaharap ng mga Catholic bishops ngayon to make this Holy Week meaningful, Father? Integration. Talagang yun ang ibig sabihin ng holiness eh. Ang ibig sabihin ng holiness ay whole. Ang ibig sabihin ng whole ay integral, hindi pira-piraso. Hindi pwede na isang oras sa simbahan ako, paglabas ko, politiko naman ako. O isang oras na simbahan ako, paglabas ko ay teacher naman ako o businessman naman ako. At hindi pwede yon. Kailangan katolikong politiko, katolikong businessman, katolikong teacher, kahit sa inyo, katolikong media. Na hindi pwede na hiwa-hiwalay yung ating pagiging Kristiyano. So dapat tuloy-tuloy yan. Kahit natutulog kang Kristiyano. Na dala-dala mo yung gospel sa lahat ng iyong ginagawa. Father, may maraming practice like flagellation, reenactment ng crucifixion of the Jesus Christ. Ano pong reaction natin dito? Tinotolerate po ba ng simbahan yung self-inflicting pain na yon? Bago natin sila hatulan, kailangan nating tingnan bakit nila ginagawa yon. Kasi ginagawa nila yon dahil nakita nila na si Jesus ipinako, si Jesus ay sinaktan, kaya ginagawa nila yon. Pero ang hindi natin nakikita ay ang dapat nating gayahin ay hindi yung nakita ng mata natin, kundi yung attitude ni Jesus. Our attitude must be like that of Christ. Maaaring hindi ka magpapako, pero yung attitude mo katulad ni Kristo, okay yon. Pero in the same way, maaaring magpapako ka, pero hindi yung attitude ni Kristo ay hindi mo ina-adapt, ay hindi ito magiging landas ng kabanalan. Sabi ng Little Prince, di ba? What is essential is invisible to the eye. It is only with the heart that we can see rightly. So, tingnan natin, ano yung nasa puso ni Jesus, yun din ang dapat na nasa puso natin
kahit hindi nakikita ng mata. Am I made to understand, Father, that hindi dapat ginagawa yon during Holy Week? Hindi dapat ginagawa sapagkat tapos na yung pagpapako eh. Okay. Si Jesus na yung huli. Tapos na. At ang sabi ni Jesus ay, hindi naman niya sinabi na magpapako rin kayo. Ang sabi niya, magmahalan kayo eh. Nagawa ko na yung dapat gawin, so ang dapat nyo nang gawin ay magmahalan kayo sa isa't isa. So, ang tanong ay, kapag nagpapapako ka ba, ay nakakatulong ka sa pagpopromote ng pagmamahalan? O baka ikaw na yung focal point, ikaw na yung center of attention at hindi na si Jesus? Okay, may iba po tayo, Father, kasi may halong politika po ito. Sige. Politika sa Holy Week. The very reason why bumaba po si Jesus dito sa lupa ay yung preservation ng life. Do you think, Father, na ma-appreciate pa ba ng mga tao yung the very purpose ni Jesus Christ, considering na marami pong mga Katolikong congressman, mga senador na sumusuporta sa pagpasa ng RH Bill? Kailangan nating unang kilalanin na ang buhay ay banal. At ang buhay ay banal kasi galing siya sa Diyos. At ang buhay ay banal kasi ibinigay ng Diyos ang kanyang sariling buhay para sa atin. Ngayon, ang buhay banal simula sa sinapupunan ng ina hanggang sa natural death. Ang problema dun sa ating RH Bill ay pinakikialaman niya yung buhay ng bata sa sinapupunan. Alright. Pinakikialaman niya yung pagbibigay ng pagmamahal ng lalaki at babae sa isa't isa. Kapag pinasok natin yon, pinapasok natin ang area na para lamang sa Diyos. At kapag pinakialaman natin yung para sa Diyos, ay bubuelta sa atin ito. Maaaring hindi ngayon, pero siguradong sigurado sa cycle ng goodness at saka evil, babalik at babalik dun sa mga kumukontra sa Diyos at lumalaban sa buhay yung kanilang ginagawa. Okay. What is the best sacrifice that people can offer to God this Holy Week? Kailangan merong makinabang din sa ating sacrifice. Halimbawa, mag-i-station kayo ng cruise. 14 stations sa simbahan o kaya 14 churches. Dagdag nyo doon, baka pwede kayong pumunta sa Region 1 Hospital. Dumalaw kayo sa 14 patients na walang dumadalaw at walang pambayad ng gamot. Baka pwedeng bigyan natin sila ng konting gamot, 14 stations, at bigyan natin sila ng pagpapahalaga. Halimbawa, magdiriwang tayo ng Biyernes Santo, dumalaw muna kayo sa city jail o sa municipal jail. Baka mayroon doon na kriminal na walang abogado at walang makakapagtanggol sa kanila, maaari natin tulungan. Alam mo, konting kwento, no? Opo, Father. Si Pope John Paul II, nung dumating siya dito, dinalaw niya ang Novaliches. Gusto niya makita yung mga lepers. Pero hindi siya pinayagan ng gobyerno kasi hindi prepared ang security. Ang ginawa namin, dinala namin yung mga lepers sa likod ng Radio Veritas. Nakapila yung lepers. Bago pa man makapagmano yung mga lepers sa Pope, ang Pope ang unang lumapit, lumuhod, hinalikan yung sugat-sugat na kamay ng leper at bumulong, sabi niya, "My Lord." Parang sinasabi niya na ito si Jesus. Si Jesus ay hindi sa mga statwa. Si Jesus ay nasa buhay na tao na nahihirapan dito sa mundo. At anumang gawin natin sa kanila, ginagawa natin kay Jesus. And the best message from Father Stroke this Holy Week sa ating mga kapuso? Mahal kayo ng Diyos. At kahit anong laki ng kasalanan, kahit ano ang nagawa natin, ang hinihintay lang niya ay bumalik tayo sa Kanya. Bumalik na po kayo, wag ho kayo matakot, wag ho kayo mahiya, sapagkat ang Diyos tatanggap sa inyo with open arms and say to you, "I have waited for you so long, welcome back." Maraming salamat, Father Stroke. Si Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Mga kapuso, marami sa atin ang tila nakakalimot na sa totoong kahulugan ng Holy Week o Semana Santa. Ang iba kasi mas pinipiling magpunta sa mga poong pasyalan kaysa magnilay-nilay sa kanilang mga kasalanan. May tuturing ang best time ang Holy Week upang alalahanin ang mga pagpapahirap kay Kristo upang iligtas ang sanlibutan mula sa kasalanan. Naway sa simpleng paraan, may pakita ng bawat isa sa atin ang tunay na dahilan ng paggunita ng mahal na araw.